Hello guys, by the way, meron akong dalawang katanungan ngayon. So, bale, ang sasagutin ko ay, banggitin ko muna yung pangalan guys ha. Katanungan ni Ma'am Mitch Khan. Pangalawa ay katanungan ni Pamilya Mata. So, sahin ko muna yung katanungan ni Ma'am Mitch Khan. Sabi niya, may kulong po ba yun? Kasi flight na din po ako. Kaso gusto ko na mag-back out. So, si Ma'am Mitch dito siya nag-comment sa content ko na ang title ay nag-back out, di tumuloy sa flight at walang pambayad. Ano ang mangyayari sa'yo? So, ang mangyayari sa'yo, ma'am, ay, or yung sagot ko sa tanong mo kung meron bang kulong, nakadepende po yun sa agency mo kung i-complain ka talaga nila or ikakaso kanila. Pero kasagaran pag ganyan, no, ng mga nangyayari, ang ginagawa lang ng agency ay magko-complain sila sa DMW para magkaroon ka ng reklamo sa kanila. So, kung meron ka ng OEC, kailangan yung OEC na yan para makapag-apply ka uli sa ibang agency or sa ibang bansa. Kung gusto mong flight uli, kailangan ika-cancel yan. Kung hindi yan ma-cancel or kung hindi mo maiayos to, yung pinakauna mong agency, hindi mo ma-resolve yung problem mo sa kanila, merong tendency na masira yung pangalan mo at hindi ka makaka-flight at saka hindi ka makakuha ng panibagong OEC. So, kung ako sa'yo, makipagsundo ka na lang sa kanila or makipag-ayos ka sa kanila kung meron silang nagastos at saka kung meron man silang pababayaran sa inyo, bayaran mo na lang. Pero dapat yung bayaran mo ay yung legit lang, yung merong resibo. So, kung ako ikaw, pwede kang dumulog din sa DMW para doon ka makipag-settle sa agency mo para malinis yung pangalan mo. Kasi once na mag-complain yung agency mo sa DMW, so magkakaroon ka na ngayon ng record doon. Tapos, hindi yan basta-basta once meron ka ng complaint, mahirapan ka na mag-apply uli or lumabas ng ibang bansa. Based on my own naririnig to sa agency na nire-recommend ko. So, bali, meron akong agency na nire-recommend dati. Bali, dalawa sila. Hindi, tatlo. Pero, yung dalawa lang yung medyo kilala ko talaga. Pero sa ngayon, guys, humito na ako kasi sakit siya sa ulo. So, Ma'am Mitch Khan, wala pa naman akong narinig na merong nakulong. Pero, ang mostly na naririnig ko ay hindi sila nakakalabas na uli or ng ibang bansa kasi hanggat hindi nila maayos or ma-resolve yung problema nila sa unang agency. Okay ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang dito sa aking video para masagot ko rin siya kung meron tayong time. Okay. So, dito naman tayo sa katanungan ni Ma'am ni Pamilya Mata. Sabi mo dito, ma'am, paano po pag agency ng asawa ko hindi register sa DMW, naka-medical na po siya at saka kinuha na po nila passport ng asawa ko. Late ko na po na-check na kinuha na passport ng asawa ko. Okay guys, bakit nyo kasi binibigay? Ganito yung guys, advice ko sa mga yung first time pa lang mag-abroad. Pwede naman na i-submitin nyo na passport sa agency kung nag-a-apply kayo ay yung Xerox copy lang na merong tatak ba yun? Yung ipaano nyo, notaryo, yung may notaryo. Yun lang guys, ang ibigay nyo, yung original, kayo nang humawak niyan. Sa kanyo na lang yan ibigay kapag kapag yung ipaprocess na yung OEC, ganun. Tapos pagkatapos nun, dapat ibalik pa rin yan ng agency sa inyo kasi kayo lang dapat ang hahawak niyan. So, ang advice ko sa inyo, kung magbabala kayo na mag-apply, no? Huwag nyo i-surrender yung original passport nyo. Okay, sa tanong mo, Ma'am Pamilya Mata, pwede naman mag-back out yung asawa mo. Kasi sabi mo medical pa lang naman, di ba? First medical pa lang. Kung wala pang job order, tsaka wala pa namang OEC, pwede ka pa maglipat ng agency or lumipat ng agency. Okay? Ma'am Pamilya Mata, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang mga katanungan, just comment below lang dito. Okay? See you. Have a good day. Bye-bye.